Mahilig ka ba makipagtalik, lalo na kung marami kang sexual partners? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang sexually transmitted na infection na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Ang pagkakaroon ng ligtas na sexual na pamumuhay ay maraming benepisyo sa ating kalusugan. Pero alam mo ba, yung sexual activity mo ay pwede ring makaapekto sa iyong mga mata at paningin, lalo na kung marami ka or meron kang mga multiple sexual partners. Kaya mahalaga na dapat meron kang alam at magsagawa ka ng safe sex para maiwasan ang mga seryosong problema sa iyong kalusugan pati na rin sa mata. Kung ikaw ay active sa pakikipagtalik, ay malamang alam mo na pwede ka magkaroon ng mga tinatawag na STD or sexually transmitted disease. Pero maraming hindi nakakaalam na pwede ring makaapekto ang mga STD na sakit na ito sa ating mga mata. Kaya napaka-importante na maiwasan or ma-prevent ito bago pa ito mapunta sa iyo. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral, pakikipag-usap sa iyong sexual partner, pagsasanay ng ligtas na sex dahil malaki ang maiiwas mong panganib na magkaroon ka ng ganitong sakit. Kung ikaw naman ay may STD ngayon or nagkaroon ka dati, ay importante na magamot ka at makipag-usap ka sa iyong sexual partner about sa mas ligtas na pakikipagtalik. I-discuss natin ngayon ang mga iba't ibang common na sakit na pwedeng makuha sa pakikipagtalik na pwedeng maapektuhan ang ating mga mata. Una dyan ay yung tinatawag na herpes simplex virus or HSV. May dalawang uri nito. Yung HSV1 na kadalasan nagkakaroon ka ng singaw sa mga labi at yung HSV2 na kung saan naman ang naapektuhan ay ang iyong ari. Pero yung dalawang klaseng ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga kalusugan at pwede ring makaapekto sa ating mga mata na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. Ang herpes simplex virus ay pwedeng makaapekto sa ating mga cornea na pwedeng mag-cause ng pagkapeklat nito pati na rin sa mga tear ducts or daanan ng luha. Pwede rin ito mag-cause ng pamamaga sa retina na pwedeng mag-lead sa retinal detachment at pagkabulag. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng skin-to-skin contact or direct contact at pwedeng mapunta sa mata kapag mayroon kang nahawakang sore ng herpes at nahawakan mo ang iyong mga mata. Kaya protektahan ng sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng kondom at paghugas ng kamay ng palagian. At wag na wag hawakan ang mga singaw na ito or yung mga sores para hindi ito maipasa. Pangalawa naman ay yung tinatawag na syphilis. Isa rin itong malubhang sakit or sexually transmitted disease na kapag hindi naagapan ay pwedeng makaapekto sa ating mga kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga mata. Ang syphilis ay pwedeng mag-cause ng inflammation or pamamaga sa iba't ibang parte ng mata tulad ng conjunctiva or conjunctivitis, cornea or keratitis, uvea or uveitis, retina, retinitis, or optic nerve neuritis. At kung hindi maagapan ay pwedeng mag-lead sa pagkalabo ng mata at again pagkabulag. Ito naman ay kumakalat sa pamamagitan ng dugo at pwedeng maapektuhan ang iba't ibang parte ng katawan. So again, ang pag-practice ng safe na pagtatalik tulad ng paggamit ng kondom ay pwedeng maiwasan ang pagpasa ng ganitong mga sakit. Pangatlo ay yung tinatawag na gonorrhea. Ito naman ay pwedeng mag-cause sa mata ng conjunctivitis or sore eyes na may kasamang maraming nana. Pwede maapektuhan ng gonorrhea ang iyong mga ari, anus, throat, pati na rin ang mga mata. At kadalasan na ipapasa ito ng halos wala or wala talagang sintomas. Although nagagamot naman ito ng gamot, pero yung mga recent na strains nito or uri nito ay nagkakaroon na ng resistant or mahirap ng pagalingin. Bukod sa ito ay sexually transmitted disease, ay pwede rin ito maipasa ng nanay sa kanyang anak kapag ito ay pinanganak na.
Pwede naman mapunta ang gonorrhea sa mata through direct contact ng mga body fluids kapag nahawakan ang mata ng infected na kamay. Again, safer na pagtatalik at condom ay pwedeng maiwasan ito. Next naman ay tinatawag na warts. Ito ay sanhi na tinatawag na HPV or Human Papilloma Virus. Ito ay pwedeng makita sa balat ng mga talukap ng iyong mga mata, sa bibig o di kaya sa iyong mga ari. So alam nyo na ang safer na pagtatalik at ang paghugas parati ng kamay ay pwedeng maiwasan ang pagpasa nito. Next naman, ito medyo mas malala na ay yung tinatawag na HIV or AIDS. Dahil ito ay pwedeng magdulot ng napakaseryosong problema sa ating mga kalusugan, pati na rin sa ating mga mata. Pwede ito mag-cause ng pamamaga at problema sa retina na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. At pwede rin itong pababain ang iyong immune system para magbukas ng pinto sa mga iba't iba pang mga virus tulad ng cytomegalovirus na pwede rin mag-cause ng pagkabulag. Kapag nagkaroon ka ng AIDS, ay pwede kang magkaroon ng cancer na tinatawag na Kaposi sarcoma na pwede maapektuhan ang conjunctiva at talukap ng iyong mga mata. At dahil nga pinapababa nito ang resistensya at immune system mo, ay pwede ka rin magkaroon ng mga iba't ibang sakit at infeksyon. Ang HIV ay nakakaapekto sa mata na dumadaloy sa dugo or sa mga body fluids. Kaya ang safe na pagtatalik at paggamit ng kondom ay ang mga paraan para maiwasan or mabawasan ang chance na magkaroon ka ng infeksyon na ito. And lastly, pwede rin maipasa ang parasite tulad ng mga tinatawag na pubic lice na makikita sa mga pubic hair. Dahil merong mga sakit na ganito, ay dapat nag-iingat tayo at nagpa-practice ng safe na pakikipagtalik para maiwasan at hindi maipasa ang mga ganitong sakit. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga iba't ibang sexually transmitted na disease na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.